pagtataas na pagpupuri at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Double honor sa ating beloved parents in the Lord, sa kanilang mapagpalang aral, sa ating beloved evangelist Wildes Almeida, sa ating beloved Mama Dear, Lina C. Almeida, at sa Almeida Children, sa ating mga beloved preacher, beloved ordained preacher, sa inyo mga beloved worker, at sa inyo mga beloved brethren, at lalo na po sa mga baguhan. Unang-una po nababati rin po ako ng happy 24th year anniversary po na talaga pang pinagpala na napakarami po talaga na dumating po ng mga kapatiran at mga beloved co-choir namin sa iba-ibang outreach. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Nasay po kami ng aking beloved husband ng 1994 na talaga pong hindi pa po kami noon na mag-asawa. Na-save, inaya niya po ako dito sa dako ng Marikina na hindi naman po ako nahirapan dahil lumaki po ako sa isang Trinitarian congregation. Ginagamit din po ako doon bilang isang youth choir. Kahabagan po ng mahal na Panginoon, pero dito po ako nakapagpatuloy dahil doon po sa amin talagang lumaki po ako sa Christian family, pero ang pagsabahay po talaga pong napakahirap po talaga na yung kabanalan po talaga masunod dahil hindi naman po pinapangaral yung kabanalan talaga doon. Pero kahabagan po ng mahal na Panginoon, dito po kami, dinala ng mahal na Panginoon para maglingkod hanggang sa ngayon po. Talaga pong nagsama po kami ng aking beloved husband ng napakatagal po na panahon na hindi po kami nabiyayaan ng anak. Na busy po kami sa negosyo, meron po kaming negosyo noon. Meron din po siyang sideline, bukod sa government employee po siya. Pero patuloy po kaming dumadalo. 3 times po kami dumadalo, pero hindi pa rin po kami binibigyan ng anak. Katunayan po, 12 years na po yun na hanggang sa naisip namin na ano kayang dapat natin gawin. Sabi ko, baka hindi nalulugad mahal na Panginoon dahil hindi tayo nagko-concentrate sa pagdalo. Dahil kahit nasa gawain po kami, talaga pong ang isip namin nandun po sa negosyo, sinasarado ko po yung aking mini grocery. Pero dumadalo po kami, pero hindi pala nalulugad mahal na Panginoon doon. Hanggang sa naisipan po namin na isara po yung pinagbili po namin yung aking ano na yon, grocery. At tumigil din po kasi siya sa kanyang sideline. Hanggang sa dumalo po kami at nagpagamit po ako bilang isang mga awit sa dako po ng Sentral. Talagang every time po na umaawit po ako, nandun po yung panalangin ko sa mahal na Panginoon na, mahal na Panginoon, loobin mo, nabigyan mo ko ng isang anak. Sabi ko, mahal na Panginoon, na maging, kahit isa lang, maging ina lang ako, talagang isa na pong pagpapalay, mahal na Panginoon. Hanggang sa 6 na buwan pa akong naka-uniform room bilang isang finance choir. Iba na po yung nararamdaman ko, sabi ng mga aking co-choir, parang nag-iiba na itsura mo. Hanggang sa nag-test po ako ng pregnancy test. Hindi ko po alam, 6 months pa lang po akong ginagamit. 3 months na po pala yung tiyan ko, na pregnant na po pala ako. Napakadali ng mga panalangin na yun. Sabi ko, mahal na Panginoon, ito lang palang inaantay mo ang magpagamit sa'yo para mabuntis ako. Hanggang sa na-deliver ko po yung baby kong yan. Talagang 6 months pa lang po ako nanganganak. Gusto ko nang umawit. Bumalik po agad ako sa choir. Hanggang sa hindi ko po alam na hindi lang po pala isang ibibigay ng mahal na Panginoon. 2 pa po yan. 2 boys po yung binigay sa akin ng mahal na Panginoon na talaga pong pinagpala kahabagan po ng mahal na Panginoon dahil talaga pong sa school po nila nasa honor student po sila, kahabagan po ng mahal na Panginoon, simula po ng nursery sila. At talaga pong pagpapala yan ng mahal na Panginoon hanggang sa ngayon po, talaga pong pinagpapala po yan dahil po yung aking isang anak po na eldest, ginagamit na rin po bilang isang mga awit. Talaga pong hindi ko po talaga akalain na gusto niya rin po palang mga awit, pero dala po talaga ng pagkausap sa kanya ng isang beloved preacher dahil po nagkaroon po kami ng testing ng mahal na Panginoon sa aming pananampalataya year 2022 na bigla po akong nahihirapang huminga.
every time po na umaawit ako, talagang kapos na kapos po ang hininga ko. Sa paglalakad ko po, ilang hakbang lang, hindi na po ako makahinga. Hanggang sa nagpa-check po kami sa heart, hindi po pala nagpa-function ng maigi yung aking heart. Barado na po pala yung mga ugat ko sa puso na talagang kung ang normal po is 73, 26 lang po yung pintig ng puso ko. Talagang napakababa po na sabi ng doktor, maaring magkakaroon ako ng heart attack every time na mapapagod po ako. Talaga pong sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ako dapat magkasakit. Sabi ko, gusto kong umawit sa'yo. Gusto kong magpagamit. Hanggang sa bigla pong bumaksak yung katawan ko. Bigla po akong namanas. Hanggang sa na-bedridden po ako. Pinipuntahan po ako ng mga preacher doon. Ng mga aking co-choir from Maine. Talagang andun yung pagpupuri namin. Ganun yung paglihas nila. Talagang sabi ko, mahal na Panginoon, kung ano man po ang kalooban mo, tanggap namin na beloved husband ko. Hanggang sa yung isang oxygen po na malaking oxygen po yan. Isang araw ko lang po ginagamit yan dahil hindi na po talaga ako makahinga kahit na nakaupo lang po ako, hindi po ako makahinga. Hanggang sa sabi ko, mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng pagkakataon na paglikuran ka uli. Hanggang sa nakarecover po ako niyan ng panahon na yan. Bumalik po ako sa choir. Hanggang sa umulit po uli yan. Sabi ko, may gustong ipagawa sa atin ng mahal na Panginoon. 2024 po, last year lang po, nung bigla na lang po na sobrang lumobo po yung tiyan ko. Nakikita ko po yung tiyan ko. Naglalabasan na po yung ugat na halos pumutok na po. Sabi ko, baka isang tusok mo lang dito sa tiyan ko, puputok na to. Pati yung mga paa ko naglalabasan na po yung mga ugat. Talagang sobrang nag-worry na rin beloved husband ko dahil hindi na po ako makatulog. Hindi na po ako natutulog. Nagpupuri lang po ako, magdamag sa mga Panginoon. Yun lang ginagawa ko, parang andun yung sign ng kabanatayan, nararamdaman ko. Nagbibili na po ako sa aking mga beloved baby. Sabi ko, kapag ako nawala, huwag kayong bibitaw sa mga Panginoon. Sabi ko, pagsubok lang to, alam kong may gustong iparating ang mga Panginoon. Hanggang sa malayhans po, nagpa-counsel po ang aking beloved husband sa dako pa ng Sentral. Mapalayhans po yung picture ko sa isa sa ating mga beloved children. Hanggang sa nag-decide po kami na dalhin po ako sa pinagtatrabaho ng aking beloved husband. At sobra pong nag-worry mga doctors ko kasi ilang taon pong nababad sa tubig yung mga vitals ko na maaaring magkaroon ng diferensya, maaaring hindi na po normal yung mga kidney ko, yung heart ko dahil masyado na pong nababad. Hanggang sa na-confine po ako doon at na-check po nila habang inaano po yung resulta. Lahat po ng test ginawa nila. Habang inaantay ko po yung resulta, every night po, madaling araw, nagpupuri ako, mahal na Panginoon, kung anong kalooban mo. Sabi ko, yun lang ang tatanggapin namin. Hanggang sa sobrang gulat po ng mga doktor doon dahil lahat po ng test nila, pati po yung sugar ko, pati yung BP ko, normal po lahat yan. Sabi ko, mahal na Panginoon. Sabi nila, nakakapagtaka kasi ultimo yung sa wheelchair po, hindi na po ako kasya. Sobrang laki po, talagang manas na manas po ako. Sabi nila, napaka-imposible. Pero sabi ko, wala pong imposible sa pinaglilingkuran namin, Diyos. Sabi ng isang nurse doon, sabi niya, ma'am, narinig kita, dapat kanina tichikin ko yung sugar mo, narinig kita, kumakanta ka. Sabi ko, nagpupuri ako. Sabi ko sa mga Panginoon, walang hadlang, kahit nandito ako, kaya ko magpuri. Kaya sabi ko, hanggang sa po na-drain nila yung water ko. Minamahal, 11 liters po yun nakuha nila sa katawan ko na sabi nila 6 months bago ka maka-full recover na magiging normal lahat, pati paglakad mo, pati pagsasalita mo dahil bulol na po ako noon, hindi na po ako makapagsalita ng normal. Hanggang sa lumabas po ako, month po ng October, katapusan po yun.
month po ng November, nandito na po ako, dumalo na po ako sa banal na gawain at wala pa ng 2 buwan, nag-uniform na po ako at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hanggang ngayon po, talagang halos full, 100% po ang recovery ko. Kahabagan po ng mahal na Panginoon. At nagpupurit po na kami pasalamat sa mahal na Panginoon, hindi man po karapat dapat. Patuloy niya po kaming ginagamit ang aking beloved husband at aking beloved anak sa kanyang banal na wasan. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon.